So hello mga Kulitshop, isang magandang umaga po sa ating lahat. Ayan, so nandito na naman tayo sa aming bahay at nagkaroon po ako ng problema regarding dun sa air fork ko. So ayun nga po, basis dun sa ating video, nakita nyo naman po na sobrang lambot nung air fork ko. Actually wala na po halos laman na hangin yung air fork dahil sa kalikutan ko po, ayun. So nung una kasi parang natitigasan ako dun sa air fork. So ang ginawa ko, pinasingaw ko siya dito sa kanyang valve. Ayan. Ayan po yung valve niya, no? Pinasingaw ko po siya dyan. Kaya lang po, napasobra po yung pagpapasingaw ko. Napasobra. So, dapat po sana, konti-konti lang yung pagpapasingaw natin dito. Yung pala, napadiin ako ng husto at napatagal yung pagsingaw. Ayun, halos nawala na po ng hangin yung fork. Bibili sana ako, kaya lang medyo mahal po yung pump na ganito. Buti na lang, may nahiraman tayong ating kaibigan. So, shout out po kay Sir Jerem Liton ng ESP Department ng Dasmariñas Integrated High School. Ayun. Tamang-tama, meron po siyang air pump or air supply pump, Gio. Ayan. So, again, shout out po. Maraming salamat sa pagpapahiram ni Sir Jerem sa ating air fork pump. So, tuturo ko naman sa inyo ngayon kung paano, or papakita ko sa inyo ngayon guys kung paano mag-pump ng air fork natin. So guys, hindi pwede na yung regular air pump ang ating gagamitin sa ating mga air fork. Yung pambomba ng gulong, hindi po pwede yun, Although, magagawa natin ng paraan na pagkasyahin yung kanyang hose, inlet, or outlet dun sa inlet natin. Kahit magawa natin ng paraan yan, hindi po siya recommended na magamit para dun sa pagbomba ng ating air fork. So, bakit? Kung mapapansin nyo po, yung atin pong air supply na to, meron po siyang gauge, Although, yung iba naman po, may gauge din. Yun po kasing ating mga pangbomba sa gulong ay high amount of air, pero low pressure. Okay? So, ang mga ganito po kasi, ang alam ko, dapat po siya ay low amount of air, pero high pressure. So, yun po yung dapat nating gamit, para sa ating pambomba ng air fork natin. Alright, so mamaya po papakita ko sa inyo kung paano yung procedure sa pagbomba ng ating air fork. Pero bago po yan, kailangan po na malaman natin kung ano yung PSI na gagamitin natin sa air fork natin. So usually may guide po yung mga air fork natin dito sa gilid. Ayan, tulad nyan, medyo maliit lang po yung sulat. Ayan. Tulad po nito. So, nag-search po kasi ako sa internet at tinignan ko kung ano yung dapat na PSI ng aking fork, ng mga air fork. So, may nakita ako noon 110 sa bigat ko po na 55 kilograms. Nakalagay po doon is 100 to 110 PSI. Ayan po. Buti na lang po hindi ko siya sinunod dahil kung titingnan nyo po yung sa bola ni air fork natin, ayan, nakalagay po dito kung ikaw ay sa bola ni air fork po, kung ikaw ay 54.4 kilograms, ayan, may kilograms tayo, or 120 pounds, kailangan po pala ay nasa 50 to 70 lang ang PSI nyo. Ayan yung chart may lbs, kilograms, air pressure. So kung tayo naman po ay 140 pounds, 63.5 kilograms, 50 to 70, 170 or 77 kilograms, nasa 60 to 90 PSI. And then pag ikaw ay 200 pounds or 90 kilograms, 70 to 100 PSI. And then 200 pounds, 220 pounds or 99 kilograms, nasa 90 to 110 air pressure. So yan yung ating air pressure na dapat na sundin. Iba-ibang air fork po, iba-iba yung PSI na gagamitin natin. So, hindi po natin pwedeng sundin basta-basta yung makikita natin sa internet. Ayan. So, pwede, possible po kasi na iba-iba yung design ng bawat fork natin. Alright. So, yun po, hindi po tayo basta-basta
pwedeng gumamit ng regular na pangbomba, although meron siyang gauge. At hindi rin po tayo basta-basta pwedeng mag-rely dun sa mga nakikita natin sa internet when it comes to the PSI na gagamitin natin. Ayan. So, punta na po tayo sa pumping process. Ano po? Pero bago po yan, shoutout po muna dun sa mga estudyante ko. Sa 8 Dragon Fruit, 8 Passion Fruit, 8 Santol, at 8 Orange. Nalilipat na po ngayong third quarter ng teacher. So, sana magpakabait kayo sa inyong bagong teacher, ano. Ang gagawin lang po natin yung mga air pump natin, guys. Ayan, kung mapapansin natin yung air pump natin, meron po tayong gauge. Ito po yung pinagbabasihan natin kung ano na po yung PSI ng ating nailagay sa fork. Meron po siyang hose kung saan inilalagay po natin or yun ina-attach natin dun sa ating air fork. And then, meron siyang yung parang stem, yung pang-pump natin. Ayan. Meron din po siya dito ang pangpasingaw. Ayan, if ever na sumobra yung pagpapump natin, so dito po natin siya papasingawin para kita natin sa gauge kung ano yung kanyang pressure or PSI. So hindi po kasi pagkabomba natin, tatanggalin natin tapos pasisingawin natin dito. So ang tendency po, pag dito natin pinapasingaw, hindi natin matansya yung air pressure na nasa loob. Maaaring sumobra or kulang naman yung air pressure na inilagay natin. Alright, so on the process na po tayo. So ang una po natin gagawin, ito po yung kanyang parang naka-screw type po ito, no? So dapat po ay ilalagay natin dito sa ating pito ng air fork. Ayan. So kung mapapansin nyo po, ayan, may thread po yung pito ng air fork natin. Ayan. So i-screw lang natin na ganyan. Secure lang natin. And then kung mapapansin nyo po dun sa ating gauge, ayan, so halos 25 PSI na lang yung ating pressure, Ayan. So ang gagawin natin, ipapump natin ngayon. So ang kukuhanin nating air pressure. So ang kukuhanin nating air pressure dahil po ako ay nasa 55 kilograms. So check natin. Dahil po ako ay 55 kilograms according sa ating chart, 54.5 nasa 50 to 70 ang kanyang air pressure, 50 to 70. Alright. So dahil 50 to 70 siya, gagawin ko siyang 60. Try natin ng 60. Pump natin. Ayun, bumaba pa. So, medyo matagal-tagal to, guys. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, high pressure to, pero low amount of air supply. Kaya, medyo matagal-tagal kayo magpapump para makuha nyo yung tamang pressure. Hindi po katulad to ng ating air pump. Yung air pump natin sa gulong na high amount of air po siya pero low pressure. Kung tama po ako, pa-correct na lang po ako kung tama po ba o mali yung nabanggit ko regarding dun sa air pump natin, Pero yun po ang alam ko kasi kung mapapansin nyo po, maliit lang siya. So ibig sabihin, low amount of air yung ating maipasok sa ating air fork, pero yung pressure niya, maabot ng 50. So ibig sabihin, mataas yung pressure pero low amount of air ang pagpapump. Kaya yan, medyo matagal-tagal tayong makapag-pump. Ayan. Sa ginagamit kasi nating regular pump, pag pump natin, maraming amount ng hangin pero yung pressure niya mababa lang pag sa mga gulong, di ba? So ilagay natin sa, sabi ko kanina, 60. 50 to 70 siya So ilalagay natin siya sa 60. Paslampas natin ng konti. So sobrahan ko, gawin kong 70 para makita natin yung gamit nung papasingaw natin. Okay, so ayan, for example, 75. Almost 80. Ayan po, So, pag ganyan po, sumobra kayo, pipindutin nyo lang po ito. Ayan, para mapasingaw. Ayan. So, mapapasin nyo, bumababa yung gauge natin. So, tingnan natin, guys, kung yung 70, okay na dun sa pressure niya. Okay, try natin. So, medyo natitigasan ako at ako'y sobrang magaan lang talaga sa 70. Kaya gawin nating 60. Okay, 60. Try natin yung pump. Medyo okay na siya. Pero babawas-bawasan pa natin ng konti. 60
para maganda yung play. Ngayon guys, kung halimbawa ang gusto nyo ay 50 lang talaga, okay, saktong 50, pwede kayong magpasobra ng konti. Konting-konti na sobra. Bakit kanyo magpapasobra tayo ng konti? Siguro yung 50 gawin yung mga 52 or 53. Bakit? Dahil pag tinanggal natin to, may sisingaw siya na konti. Okay, may sisingaw siya na konti. Kaya pag tinanggal natin to, may possible na sumingaw pa siya. So hindi nyo makukuha yung exact na amount ng inyong air dun sa ating air fork. So try natin yung 53, 52. So, para sa akin, pwede na yon. Sagaan ko naman, ako naman ang gagamit. So, yun nga, nagbavari yung PSI natin sa bigat ng gagamit ng bike. So, siyempre, dahil magaan naman ako, sakto lang yung kanyang air pressure. Alright, so, papakinggan nyo mabuti, no? Tingnan nyo. Pagtatanggal natin, yun, meron pa siyang kaunting singaw. Sisingaw pa siya ng konti. So, ang tendency, may mabawas pang konti dun sa air pressure natin. Right, so try natin yung ating final na amount ng air pressure. Yan. Alright, so for me, okay na yon. Hindi siya ganong katigas, hindi naman siya ganong kalambot. Alright, so ayan po yung procedure natin sa paglalagay ng air sa ating air fork. So again, always remember na i-check nyo muna yung guide ng air pressure sa inyong mga air fork bago kayo maglagay ng inyong hangin. At pangalawa, tatandaan natin na hindi po pwedeng gamitin ang regular na pambomba na may gauge, yung pambomba natin sa gulong sa mga air fork. So magkaiba po kasi sila ng pressure at amount ng air na ibinibigay. And then, ayun nga po, pag tayo ay maglalagay ng air, so may tendency na mabawasan siya during sa pagtanggal natin ng ating air pump. So, palabisan lang po ng mga konti dun sa ating ideal na amount ng PSI. Alright, so siguro po ay hanggang dito na lamang po ang ating video at sana po miniambag na naman ako kapakipakinabang sa araw na ito. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe lang tayo sa Kulit Shop, ang shop na makulit pero walang physical shop. See you on my next videos. Bye-bye!